Ayan. Ang atin pong team sa buwang ito ng Marso ay napapanahon sapagkat batid natin na ito ang kailangan ng lahat, hindi lamang sa church, maging sa buong Pilipinas. At hindi lamang buong Pilipinas, kundi buong mundo. Sapagkat ang team natin is about the power of one. At yung one na tinutukoy dyan ay tumutukoy sa pagkakaisa. Yan po yan. Tumutukoy sa unity. At yan ang kailangan natin, lalo na sa panahong ito na pumasok ang eleksyon. Naalala ko yung nakaraang presidential election, marami ang mga nagtsurian ng kandila na mga magkukumpare at magkukumare. Marami sa mga magkakapatid sa Panginoon ang nag-away-away at nagkaroon ng division. No? Dahil lamang sa mga pinapaborang presidente. Hindi ho ba? At ang dami po na kung saan ay nagkaroon ng tinatawag na pagbablock sa kanilang mga Facebook. Yung mga dating close friend ay nag-away, nagkahiwalay dahil lamang po sa different persuasions nila in relation to politics. Now, ang ating paksa ngayong umaga ay ang benepisyo ng pagkakaisa. The benefits of unity or oneness. Ayan. At hango sa team na the power of one. Posible ba na magkaroon pa rin ng pagkakaisa ang lahat ng tao? Sa bansa natin ngayon, hindi lingid sa inyo ang nagaganap sa ating bansa. At hindi rin lingid sa inyo ang nangyayari sa relasyon mo, sa kapwa-kapatid mo, sa Panginoon. Mapasimbahan at mapa-church ay kailangan ang pagkakaisa. At ang tanong ay, posible pa ba na magkaroon ng pagkakaisa sa ating bansa? At posible pa bang magkaroon ng pagkakaisa sa ating samahan o sa ating church? At maaaring inisip mo, okay naman kami Maya maintindihan mo, ano ba ang pagkakaisa? Kasi, hindi naman, not necessarily na kayo ay okay. Iniisip mo, walang division kayo o walang pagkahiwa-hiwalay o wala kayong tinatawag na pagkakaisa. Sapagkat makikita ho natin dito na mahirap magkaroon ng unity ang bawat tao. Mahirap mong papag-isahin ang bawat tao. Maging sa family, sa isang family. Napakahirap magkaisa po sila kung wala ang kung wala ang pag-ibig. Why? Because love unites. Ang pag-ibig ang siyang nagduduktong sa bawat isa, maging sa loob ng family. Di po ba? Kung walang pag-ibig, tiyak yan, kapatid, mahahati ang pamilya. Magkakaroon ng tinatawag na broken family. Pag nawala ang pagmamahalan ng mag-asawa, hahantong yan sa broken family. Kasi wala ng unity. At yung mga anak ay mahahati. Tama po ba ako? Kaya napakahalaga ng love. Because love unites. Not only in the family, but also in the church. Maging sa loob ng simbahan katulad nito. Na kung walang pagmamahal sa puso natin, hindi tayo magkakaisa. Pwedeng magkatabi kayo, pero hindi kayo nagbabatian. Hindi nga kayo nagtatanungan kung anong pangalan ng isa't isa. Kasi wala kang pakialam sa kanya. Bakit wala kang pakialam sa katabi mo? Wala kasi kayong pag-ibig Kasi ang pag-ibig ang nagbubuklod o nag-unite sa dalawang tao o sa ilang tao. Naintindihan niyo po ako? Yan po. Pwedeng pumunta ka dito sa lugar na ito, sa church, pero sa isang taong pagdalo mo, dalawa lang at tatlo lang ang halos nakikilala mo rito. Bakit hindi mo lahat nakikilala? Bakit parang walang pagkakaisa? Na kung saan ay pagkakaisa bilang miyembro ng pamilya ng Diyos.
Di ho ba? Kung sa pagdalo mo sa gawaing ito, isa lang ang halos kilala mo. At siyempre, yung preacher, dahil nakikita mo siya every Sunday na tumatayo at nangangaral. The rest, hindi mo nga kilala. Bakit? Yung ba'y pagkakaisa ba yun? Wala pong pagkakaisa po doon. Nagkakaroon po ng tinatawag nating spiritual disunity because there is an absence of love. When there's an absence of love, wala pong nabubuong pagkakaisa o tinatawag nating unity o relationship. Ang pag-ibig ang nag-unite sa mga may iba't ibang pagkakaiba. Amen? Maring ang katabi mo, pag tinanong mo yan, iba ang pananaw niya sa pananaw mo. Kung tatanungin mo yan kung ano ang pananaw niya sa nangyayari ngayon sa ating bansa, maaaring yung nasa isip mo, iba ang nasa isip niya. Maaaring ikaw ay pro sa ganito, yung katabi mo naman ay pro naman sa iba. Naitunawaan nyo? Iba-iba ang pananaw, iba-iba ang prinsipyo sa buhay. Iba-iba rin ang paniniwala niya sa kanyang sarili. Amen? Kaya kung maglalabasan tayo ng kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang prinsipyo at kanya-kanyang paniniwala, magkakagulo tayo. But, if there's love, ito ang nag-unite sa atin upang magkaroon tayo ng isang pagkakaisa. Amen? At yan ay nasa Biblia. Mahalaga ang pag-ibig. Hindi lamang sa loob ng church, hindi lamang sa loob ng pamilya, maging sa bansang Pilipinas. Pag hindi natin minamahal mismo ang bansa natin, magkakaroon ng kaguluhan. Mauulit na naman ang people power. Mauulit na naman ang tinatawag nating pagkakaroon ng pag-aaway-away ng bawat Pilipino. At sino, kapatid, ang mahihirapan? Tayo-tayo rin. Dahil pag nagkagulo sa bansa natin, lahat ng mga foreign investors ay magpo-pull out yan. At mawawala ng trabaho ang ating mga mahal sa buhay. Nauwa niyo po? At dahil pag nawala ng trabaho yan, mahihinto sa pag-aaral ang mga estudyante nilang pinapag-aral na mga magulang. At dahil doon, lalong hihirap ang buhay natin. Kasi magpupulasan ang mga nag-i-invest kasi nakita nila volatile ang kondisyon ng isang bansa, lalo na ng Pilipinas. Naunawaan niyo po ako? Kaya may repercussion ang lahat ng iyan. Pag hindi tayo nagkaisa, pero kung sa bansa natin, iisa tayong nagmamahal lamang sa isang bansa, hindi sa isang tao. Amen? Hindi tayo panatiko sa isang tao. Ay, panig ako kay ganito, panig ako kay ganyan, panig ako sa iba. Hindi po. Isa lang ang pinapanigan natin, ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Pag nagkaisa tayo ng pagmamahal doon, mawawala ang anumang division sa ating bansa. Amen? Ganyan din sa church. Sa church, iisa lang tayo. Pag isa lang ang minamahal natin, sino? Si Jesus Christ. Si Jesucristo lang, magkakaisa po ang bawat isa sa atin. Tignan natin ang Colossians chapter 3 verse 14 na pinapakita rito ang kahalagahan ng love o ng pag-ibig. Ang sabi ng Pinoy version, pero ang pinaka-importante, magmahalan kayo. Kasi pinagkakaisa nito ang lahat para maging maganda ang samahan. Paano mapagkakaisa ang bawat tao na may kanya-kanyang persuasion, may kanya-kanyang belief, may kanya-kanyang prinsipyo sa buhay, may kanya-kanyang pinapanigan na iba't ibang parties. O kaya ito ay, ako ay kabilang sa ganitong political party, ang isa naman ay kabilang sa ibang political party. Mag-aaway-away po yan. Kasi ang mga politiko natin, makikita sa Maynila, nag-aaway-away. Nagsisiraan sila sa isa't isa. Amen? O, ano ang makikita natin sa bansa, sa Maynila lang? E di magulo tayo sa Maynila. Kanya-kanya po yan, mga kapatid. Pero kung namamayani ang pag-ibig sa puso
ng bawat tao, mawawala ang anuman pong division. Sa halip ay mapopromote ang pagkakaisa o tinatawag nating unity. Kaya tinuro ng Bible, magmahalan kayo kasi pinagkakaisa nito ang bawat political party. Pinagkakaisa nito ang bawat tumatakbong mga politiko. Pinagkakaisa nito ang bawat may iba't ibang paniniwala, may iba't ibang persuasion, may iba't ibang prinsipyo sa buhay. Ano ang pwedeng magkaisa sa atin? Ang pag-ibig. Amen po ba? Kaya pwede yung tinatawag na unity in diversity. Nagiging possible, iba-iba nga tayo, pero nakita ho natin, kapatid, na dahil sa love, nagkakaisa ang mga taong may iba't ibang pinaniniwalaan. Because of love, unity in diversity is possible. Kaya po pwedeng magsama ang dalawang taong magkaiba ang ugali. Yung isa moody, yung isa naman hindi moody. Di ba? May dalawang tao, iba-iba ang values nila. Kasi ibang-ibang pamilya ang pinanggalingan. May isa, pag gumamit ng comfort room, ang ugali niya, hindi na nagpa-flush. May isa naman, ang kanyang gawain, tuwing gagamit ang comfort room, laging nagpa-flush. Pagsamahin mo sila sa isang bahay, mag-aaway sila. Nakuha niya po? Mag-aaway yung dalawang yan. Kasi bakit? Pag gagamit siya, ikaw lang ang gumamit niyan. Hindi mo binuhusan. Nako, away na silang ganyan. Ako, pag gumagamit ako, binubuhusan ko, ito ganyan, nagtatalo na sila. Pero po, pwede yung may dalawang different values magkaisa kung meron silang pagmamahalan sa isa't isa. Sa paanong paraan? Kung yung may magandang values na pag gumamit ng comfort room, pina-flush niya. Tapos nakikita niya na hindi pina-flush, kinakausap niya ng malumanay at maayos. Ganito ang paggamit niyan. Gumamit ka lang. Gito yan, bubuhusan mo lang yan. Hindi ka galit, hindi ka sumisigaw, hindi mo siya biniblame. Hindi mo sinasabi sa kanya, talagang angkitid ng utak mo, mag-aaway kayo pag ginamit mo yung salitang yun. Amen? Pero kung ikaw ay may love, magkakaisa kayo, magkaiba man ang inyong values. Naintindihan niyo, kapatid? May iba, pag kumain siya, ay lahat ng kinakain niya nahuhulog sa table. Basta laging may nahuhulog. May iba ba pag kumain dahan-dahan? Pag kumain lahat subo, walang natitira sa kutsara. Yung iba pag kumain sabog, di ba? Magsamahin mong kumain ng dalawang yan, mag-aaway po yan. Kasi bakit? Sisitahin niya. Ano ka ba, di ba, kung kumain para kang baboy? Huwag mo tatawagin baboy, ha? Yan, nagtitalo na silang dalawa. Pero kung may love sila, pwedeng ang dalawang different values na person ay magkaisa. Because of love, pwede ang tinatawag na unity in diversity. Yung magkatabing yan, po pwedeng yan ay kay Lacuna, yan ay kay Yorme. Magkatabi kayong dalawa. Pwede kayong magtalo. Amen? Tapos, mayroon pang pumasok na ikatlong katabi mo. SB naman siya. Tapos may isang loyalista na biglang umupo sa tabi ninyo, kay Tamundong naman siya. Nag-aaway-away ngayon kayo. Pwede po yun. Kanya-kanya kayong ika nga ay magpapabilib sa inyong pinapaborang politiko. Pero pwede ba na yung mga taong yan, katulad mo, kapatid mo sa Panginoon, iba-iba ang kanilang piniling politiko na iboboto bilang mayor sa Maynila ay magkaisa at hindi nag-aaway? Posible po yun. Bakit? Sapagkat kung meron kayong love, re-respetuhin mo yung paniniwala ng katabi mo. Kung ang tingin niya, si Yorme ang karapat-dapat, tahimik ka na lang.
Pero kung ang tingin mo, ikaw na Yorme ang pinipili mo, si Lacuna ang karapat-dapat, tumahimik ka din. Huwag mong sisiraan. Para magkasama kayong masaya at maligaya kahit iba't iba ang dinadala ninyong politiko. Amen? Yan ang tunay na tinatawag na in love, unity. There's unity in diversity. Posible po yan, mga kapatid. Huwag natin mabalitaan dito na nagsabunutan, nagsuntukan ang mga magkakapatid sa Panginoon. Kasi bakit? Sapagkat hindi niya matanggap na nilalait si Yorme nung isa. Hindi rin niya matanggap na nilalait si Lacuna. Pumasok pa yung isang follower ni SB. Pumasok din ang isang follower ng isang loyalista na si Tamundong. Sino pa isa pang tumatakbo? O at may pumasok pa si Raymond Bagatsing na tumatakbo ding mayor. So itong mga politikong ito, hinahati-hati lamang po tayo. Amen? Hindi po dapat. Kaya kami dito sa church natin, hindi tayo nag-i-endorse eh. We never endorse any politician here. Wala tayong ini-endorse dito. Malaya kayo kung sino ang napipisil nyo. Bakit? Hindi natin kasi dapat pagtalunan kung sino ang dapat maging mayor ng Maynila. Hindi natin dapat pagtalunan yan. Ang mahalaga may pag-ibig tayo sa isang nire-respeto kita, at nire-respeto mo ang choice ko. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi tayo nag-aaway-away. Respetado ko kung sino ang choice mo at respetuhin mo rin ang choice ko. Palapakan naman natin si Lord Jan. Pero kung meron pong tumayo dito na isang tatakbong kongresista sa District 4, hindi nangangahulugan, ini-endorse natin. Kasi nakatanggap lang ako ng parang message mula sa isang tumatakbo. Gusto raw niyang akong ma-meet. But it doesn't mean, kasi alam ko na yung request na, pwede ba akong dumalo sa church niyo at magbigyan ako kahit 5 minuto para ipaliwanag ko ang plataforma ko. Kung yun ang hihingi niya, bibigyan natin ng pagkakataon. But it doesn't mean, ini-endorse natin siya. Nakuha niyo, kapatid? Kasi nga, baka mamaya, bigyan nila magulat kayo isang Sunday. Nandyan yung tumatakbong kongresista rito sa 4th District. O, akala ko ba, ba't tayo pinapanigan? Ba't meron? Hindi natin pwedeng itaboy eh. Amen po ba? Hindi pwedeng sabihin na, ay, wag po kayong dadalo sa church namin. Hindi, malay mo kung hindi pa born again, hindi makakilala sa Panginoon yung tao. At mapakinggan natin ang kanyang plataforma. Di ba? Kung nais lang. Pero hindi tayo nag-i-invite. Amen? Kaya lang, may mga ganun na pinapatawag ako. Iniisip ko, ba't ako pupunta? Di ba? Dapat siya yung pumunta rito. Amen? Hindi tayo ang pupunta. Amen? Ayun. Ang dahilan, magpapapray. Mga ganung term, magpapapray eh. Alam na natin yun eh, di ba, no? Siyempre sa katabi mo, alam na natin yun eh, di ba? Yung magpapapray. Ayan. Kaya, sa pamagitan ng pag-ibig, pwedeng magkaisa ang mga taong iba-iba ang mga pananaw sa buhay. Kaya iba-iba man ang ating political persuasion, iba-iba man ang pananaw natin sa nangyayari sa bansa natin, iba-iba man ang pinaiiral nating prinsipyo, pero hindi tayo nag-aaway-away, sa halip, iginagalang natin ang pananaw ng iba. And we learn to enjoy and respect each other's differences. Amen? Palapakan at kabayan mo ang katabi mo, sabi mo, nirerespeto ko ang iyong sariling pananaw. Kaya ang pag-ibig ang nagpapatunay kung totoo ba tayong tagasunod ni Jesus Christ. Yan po eh. Ang pag-ibig ang nagpapatunay. Hindi po yung pinili natin ang nagpapatunay kung tayo ba ay mga anak ng Diyos.
Sa 1:13, 34 hanggang 35. Ano ang sabi rito ng Panginoong Yesus? A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So, ano ang tinuturo ng verse na yan? Without love, we cannot be true followers of Christ. Kung walang pagmamahal sa puso natin, hindi tayo po pwedeng maging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang love ang nag-authenticate. Ito ang nagpapatunay na tayo ay kabilang sa tunay at buhay na Diyos. Amen po ba? Yung love, yan ang dapat mamayani sa bansa natin. Pwedeng nagpipray tayo for unity sa ating bansa. Pero tayo mismo sa church, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, hindi ka naman nakikiisa. Dapat nakikita rin sa iyo yung unity sa sarili mo sa church. Unite mo ang sarili mo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya importante po na malaman natin ito dahil una ay kung walang pagmamahal, it's impossible na tayo ay mag-promote ng unity. Kung meron din lang magpo-promote ng unity sa bansa natin, dapat tayong mga may pag-ibig ni Kristo. Tayo lang ang pwedeng makapag-promote ng tunay na unity. Sa Romans 5:5 ay mababasa nyo dyan, na ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya dito po kapatid, inaasahan talaga ng Diyos, tayo na mga followers niya, ikaw na believers ni Jesus Christ, ay kakakitaan ng pagkakaisa. At pag sinabing nakakakitaan ka ng pagkakaisa, dito mismo sa church, wala kang kaaway. Wala kang kasamaan ng loob. Pero kung ikaw, punong-puno ka ng hinanakit sa mga kapwa mo kapatid sa Panginoon, sa leaders mo, at dami mong samaan ng loob, o sa mga council, meron kang bagay na tinatago laban sa mga members ng council dahil nakakarinig ka ng mga negative comment, wala kang unity. Kasi pag sinabing unity, there's an absence of anger and hatred sa heart mo. Walang love yun eh. Naintindihan nyo, kapatid? Kaya importante po, kapatid, na merong love sa puso ng isang tao. Kasi kung ikaw ay nagpapanatili ng hinanakit mo sa puso mo, nagkakaroon ka ng galit at puot at iniisip mo unfair ang leadership, kapatid, wala ka sa pagkakaisa. At tinuturuan tayo ng Bible na dapat tayong magkaisa kasi mayroon pong 3 o 4 na benepisyo ang pagkakaisa. At hindi dapat natin ma-miss ang bagay na yun sa ating buhay. Kung nais natin maranasan ang pagpapala ng Diyos, kailangang magkaisa po tayo bilang mga anak ng Diyos. Basahin natin ang awit 133, talatang 1. Nariyan po yan. Book of Psalm 133, verse 1 hanggang verse 3. Diyan po sa talatang yan ay makikita ninyo ang mga benefits o benepisyo pag nagkakaisa ang bawat mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Una, ano ang benepisyo ng pagkakaisa? Ang sabi diyan, unity is good and pleasant. Ang benepisyo ng pagkakaisa, ito raw po ay nagdudulot ng ganda at saya. Kanino? Sa isip at sa puso ng Diyos. Siya yung una pong nalulugod, natutuwa, at talaga pong siya ay nagiging masaya pag nakikita niya ang bawat mananampalataya ay nagkakaisa sa puso
at sa kanilang isipan. Sabi ng Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Now, let's define what is unity. The Bible defines unity as good and pleasant. Mabuti at nakalulugod o masaya. Alam niyo mga minamahal, ito pong dalawang ito na good and pleasant ay importante po yan sa Diyos. Kasi pag ang Diyos ang tumingin sa atin as a church, Radiance of God's Glory Global Harvest Church, at nakikita niya na hindi tayo nag-aaway-away dito, wala tayong tinatagong hinanakitan, sama ng loob. Sa halip, nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo, tinatanggap natin ang anuman pong ibang paniniwala ng katabi mo, ibang prinsipyo ng katabi mo, ibang values ng katabi mo, tanggap mo, di dapat pinagtatalunan. Ang sabi, ang Diyos ay nalulugod at natutuwa sa bagay na iyan. What does it mean na sinasabing how good and pleasant it is when God's people live together in unity? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kung walang awayan, kung walang taguan ng sama ng loob, kung walang patalikuran na nagsasalita ng masama, at sa halip ay nagpapatawaran at nagkakaisa tayong bilang church, ito ay napakagandang paningin sa mata ng Diyos. Ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Una sa lahat, sa Diyos. God is pleased when He sees His people dwelling together in unity. Nakita niya na kayong dalawa ay magkatabi, bagamat iba ang inyong pinaniniwalaang politiko. Nakikita ng Diyos na kayo ay nagngingitian, hindi kayo nagkakaroon ng samaan ng loob, bagamat magkaiba kayo ng antas sa buhay. Nakuha nyo, kapatid? At ang Diyos is well pleased, natutuwa siya. Siya yung unang natutuwa, siya yung unang nagagalak, napapangiti natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Mga kapatid, yan po ay importante sa lahat. Dahil nakikita na nagmamahalan ang bawat believers ng Panginoon, kaya nakikita niyang nagkakasundo at nagkakaisa, at dahil doon, ang Panginoong Diyos ay nalulugod. At pag nalugod si Lord, ngingitian ka ng Panginoon. At yung ngiti niya ay may kahalong blessing. The Lord bless you and keep you. Sa ibang translation yun, the Lord keep on smiling on you. Ibang translation ng Bible, the Lord keeps on smiling on you. Yung, at tinanslate yung the Lord bless you sa keep on smiling on you. Yung bang pag napangiti mo pala si Lord sa iyo, may kaakibat na pagpapalang ibinibigay ang Diyos sa iyo. Ang tanong, napapangiti mo ba si Lord o napapasimangot si Lord sa iyo? Nakakita ka ng taong nakasimangot sa iyo, matutuwa ka ba? Halimbawa, paglingon ni Hannah, nakita niya yung isa, nakasimangot sa kanya. Siya ba ay galak na galak? May nakasimangot sa akin. Nakapagbalita na ba kayo? Nakaninig ba kayo ng balita na sinasabi sa iyo ng kakilala mo na tuwang-tuwa siya dahil may nakasimangot sa kanya? Hindi, di ba? Maaring masaya ka, tapos nung makita mo, si Christopher nakasimangot sa iyo, nawala yung kasiyahan mo. Yung ngiti mo, nawala. Napalitan ng bigat kasi iniisip mo, anong nagawa ko? Bakit sumamangot sa akin? Di ba? Yung kaibigan ko. Ano nagawa ko? Bakit nakasimangot sa akin itong katabi kong ito? Nginitian ko siya, ang kanyang reply ay simangot. Hindi ka matutuwa di ba? Sa tao yun.
paano kung ang Diyos nakasimangot sa'yo? Wala na. Sarado ang langit sa'yo. Walang bubuhos na pagpapala sa buhay mo kasi nakasimangot si Lord sa'yo. Sabihin, hindi siya nasisiyahan. Pero kung nakita sa'yo na kayo na magkaiba ang isip, magkaiba ang mga prinsipyo sa buhay, magkaiba ng pinapaborang politiko, magkaiba ng pinapanigang political party, magkaiba kayo ng mga values nyo sa buhay, pero hindi kayo nag-aaway-away at nire-respeto mo ang kanyang pinipili, napapangiti mo ang Panginoon. Yun dapat ang maging desire natin. May magic ang ngiti. May magic ang smile. At ang ikalawa dito sa binabasa natin, sa how good and how pleasant it is, ay pag nakita ng mundo o ng mga taong hindi pa sumasampalataya, na nagkakaisa at nagmamahalan ang bawat mananampalataya, maniniwala sila kay Jesus Christ bilang tagapagligtas. Hindi tayo makakahikayat ng mga taong wala pa kay Kristo kung mismo yung pupuntahan nila sa church, nag-aaway-away. Nagkakaroon ng samaan ng loob. Pag nakita nung isang bago, na grabe pala dito, lahat sila, nakita ng isang bago na mas mabalik na walang pwedeng lumabas na isa man na hindi lahat nakakamayan. Sabi niya siguro, ibang klase itong napuntahan ko rito. Grabe ang pagkakaisa ng mga tao dito. Grabe yung pagmamahalan ng mga tao dito. Kaya siya rin, hindi siya lalabas ng church agad hindi niya lahat nakakamayan. Kasi kinokopya niya lang kung ano ang nakikita niya doon sa bawat mananampalataya. Amen po ba? At napansin niya, kahit pangit ang isang tao, pinagkakaguluhan sa church. Hindi lang mga magaganda at gwapo ang nilalapitan. Kahit mahirap at talagang duka ang kasuotan, parang lumang-luma at hindi na plancha yung kanyang damit, hindi nilalayuan. Merong pagkakaisa ng pagmamahalan. Amen? Na kung ano ang itinuring doon sa maganda at maayos ang suot, yun din ang turing doon sa isang taong hindi maganda ang damit, luma na at hindi pa planchado. Nakuha nyo? Kung paano, kapatid, na ang turing doon sa isang babae, ang ganda ng buhok, talagang nakaunat, straight yung buhok, mukhang galing sa parlor, at ito'y kinakamayang, hiningitian ng mga kapatiran. Meron namang isa doon na parang alambre ang buhok, buhol-buhol ang buhok, mukhang hindi pa nagsuklay, parang bruha ang tingin, pero siya rin ay niyayakap, kinakamayan kung paano tinuturing ang mga magaganda, ang ayos, ganun din ang turing sa mga hindi magaganda ang ayos, ang Diyos ay napapangiti. Amen? Kasi maganda sa paningin ng Diyos yun dahil sila ay nagkakaisa ng puso at isipan. Walang itinuturing na paborito ang bawat isa. Kasi kung may favorite ka lang, na lagi mong ngingitian at babatiin, nakasimangot si Lord yun. Ayaw niya ng may favoritism. At alam ni Lord yan, napupunan niya, kung sino lang yung maganda, matangkad, at saka medyo payat, yun lang ang lagi niyang kinakamayan. At lagi nakapokus lang ang mata niya doon. Ayaw ni Lord yun. Pero doon sa kapangit-pangit, at kahindik-hindik, at karimarimarim, ang kanyang kalagayan, naku, nakasibangot si Lord noon kasi
may favoritism ka. At kung sino lang yung mukhang mayaman, ang siyang pinaglalapitan. Halos lahat. Lahat siyang gusto makakamay doon sa mayaman. Yung tao namang parang wala namang kapera-pera. Walang halos kumakamay. Hindi nga pinapansin, dinadaanan lang. Kasi walang pera yung tao. Hindi po yan pagkakaisa. Yan po ay division. Hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya nga, nakita ho natin dito na maganda na tayo, kapatid, ay nakikitaan ng tunay na pagkakaisa para maniwala ang mundo na sinugo ang ating Panginoong Hesukristo. 1:17-21. Nariyan po yan. Ewan ko lang, hindi ko ata na ilagay dito yung 1. Nandyan. Ayan pala. Sorry, kala ko wala. Ang sabi niyan ni Jesus Christ, pinagpipray ko po na magkaisa silang lahat. Sino yung pinagpipray niya? Lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Sino mga naniniwala kay Jesus Christ dito? Taas ang kamay. Alam niyo ba, pinagpipray tayo ni Jesus na magkaisa tayo, magkaroon tayo ng unity. Ang sabi niya, Tatay, sabi niya kay God the Father, maging kaisa sana natin sila. Gaya ng pagiging isa natin. May unity ang Godhead. The Father and the Son are united. Kasama na ang Holy Spirit. Nagkakaisa sila. At ang sabi, magkaisa sana sila. Tayo rin daw ay magkaisa. Katulad ni Father, ni Son, at ng Holy Spirit ay may unity. Nagkakaisa sila. Hindi sila nagtatalo sa isa't isa. Hindi sila nagpapayabangan, nagpapagalingan, nagpapayamanan sa isa't isa. Hindi. At ang sabi ni Jesus Christ, bakit kailangan daw magkaisa tayong mga anak ng Diyos? Magkaisa sana sila para maniwala ang mundo na si Jesucristo ay sinugo. Ibig sabihin, para maniwala ang lahat ng hindi pa naniniwala kay Jesus Christ na siya ang tagapagligtas. So sa mga tuwid, hindi tayo makakapagwagi ng tao kay Lord kung tayo mismo hindi nagkakaisa. Amen po ba? Kaya, alibawa, mayroong bago. First time niya, pinapunta rito sa harapan. Kamayan natin siya. Tumayo lahat. Hindi lahat tumayo. Mismong siya ang saksi. Walang pagkakaisa sa church na to. Ilan lang ang tumayo para kamayan ako. Iba, ayaw sumunod sa pastor. Mapagwawagian ba yun? Hindi. Kitang-kita niya mismo. Sabi ng pastor, tumayo tayong lahat. Ayaw tumayo ng iba. Hindi, dito na lang ako. Kabayan po natin yung bago. Kitang-kita niya. Siya, nasa harapan siya eh. May mga hindi tumayo. Walang pagkakaisa rito sa simbahang ito. Paano ko makapanatili dito? Hindi sila nagkakaisa. Eh, bakit? Yung isa, paniniwala na, ayaw kong tumayo eh. Wala silang pakialam sa akin. Oh. Pero pag tinanong mo, nakikiisa ka ba? Yes, nakikiisa ako. Tumayo tayo. Ayoko. Nakuha niyo mga kapatid, nahihiya kasi ako. Sino mga bago dito? Mga first-timer natin. May first-timer ba tayo rito? Asan ang first-timer natin? Asan? Hindi na kayo first-timer eh. Walang first-timer. Okay, hindi natin matetest, ano? Second-timer. Sino ang mga second-timer? Ayan. Para matetest natin. Wala rin, hindi na bumalik. Asan? Ayun, si Brad. Ay, thank you, Brad. Okay. Kapatid mo ba? Pamangkin ni Sister Aida. Thank you. May second timer. Ayan, si second timer. Buti bumalik. May third timer na. Third timer, si Mark. Si Mark ba yun? Mark Pineda. Ayun, third timer. Praise God. Mamaya, papalapitin natin dito. Manonood yan kung sino nagkakaisa nga ba tayo rito. Kasi ganun eh, magkisa niya sa itaas, may iba, ayaw bumaba. Tapos pag sinabi, nakikisa kami, pinakikisa, di ka bumababa. Si Lord nakatingin sa'yo. Nakasimangot sa'yo ang Panginoon. Paano ka niya i-bless ang buhay mo? Di ka naman nakikisa sa kanyang katawan. And prayer niya, magkaisa sila. At sinong kakamayan? Yung first timer.
Parang hindi ka natutuwa. Feeling nung bago, ayaw tumayo, ayaw kong kamanya, mukhang hindi natutuwa. Mag-iisip yung, babalik pa kaya ako dito sa church na to? Hindi man ako accepted ng iba. Amen? Kahit ako hindi ako babalik. Alam niyo ba't ako napagwagian din? 1980, January 25. Ba't ako bumalik? Sa Luneta pa yung walang upuan. Doon kami nakaupo sa damuhan. Nakasirkel lang, 25 people lang yun. Ang tanong, next Friday, dun uli ang Bible study. Ang layo, Makati ako galing, pupunta pa ako ng Luneta para lang dumalo ng Bible study. Dito nga, minsan kapitbahay mo lang, di pa mapaatin di ba? Lapit-lapit na lang, absent pa sa church. Yung pag galing ako Makati sa trabaho, pagod, tapos hahabol ako sa Luneta para dumalo ng aming Bible study. First time kong umaten. At nung pinakilala na po kami, nagulat ako, first time, pinakaguruhan ako, para akong rockstar. Lahat nagkagulo sila. Yung 24 people na yun. Halos ayaw bitawan ng kamay ko, hinihingi ang telephone number ko. Wala pa kasing cellphone nung time na yun. Hinihingi ang telephone number ko. Kinukuha yung detalyado ko. Tapos pag pasok kinaumagahan, Saturday ng umaga, nagri-ring ang telepono sa office namin. Dati bihira lang may tumawag doon. Oras-oras, may tawag sa akin, Perdi, telephone. Sabihin ng aming chief accountant, Perdi, telephone. Kasi nasa dulo yung aking upuan Perdi, telephone. Mamaya, pag tapos usap, nasa gitna pala ako, pabalik, Perdi, may tawag ka uli. Sino yung mga tumatawag? Yung mga kapatirang yun na 24. Hindi ka mababalik sa gawain na yun. Amen? Sabi ko, first time kong maging rockstar. Ganoon yung love. Amen po ba? Ganoon yung love. Hindi pinipilit. May inutusan ba sila? Wala pong inuutos sa amin na gawin yun. Kusa yun. Kasi kung may love ka, hindi na inuutusan. Kusang ginagawa yun. Hindi na dinidiktahan na gawin mo, tawagan mo to itong first timer na ito. Tapos nakalimutan pa, wala talagang love. Kasi kung may totoong love of God sa puso niyan, hindi na po yan sasabihan pa, kusang gagawin yan. Amen? Maging kayo, pag may bago, hindi na kailangan sabihan pa ng leader niyo, kunin mo telepono, kunin mo cellphone number, bilisan mo. Hindi na. Ikaw na ang kukuha. May cellphone number po kayo. Bakit? Anong purpose? Kakamustahin mo lang. Ako, kinakamusta nila ako Brother Ferdy, remember me. Ako sa dami ninyong 24, hindi ko na kayo maalala. Sino po kayo? Ako si Sister B. B. Aguilar. Salamat po, tumawag kayo. Huwag mong kalilimutan, sa Friday uli, may Bible study. Sige po, babalik po ako. Pagbaba, lakad na ng konti, ring. Perdi, ikaw na naman, sabi ng chief accountant, Perdi, grabe ka, itong buong araw na ito, sa'yo lahat ang telepono. Wala ba na tumatawag sa amin, sa'yo lahat ang tawag. Ako sabi ko, sila po, sir, yung mga naatinan ko po ng Bible study. Sila po yung nagkaguluho sa akin. First time akong dumalo, lahat sila kinamayan ako. Masama pa ang loob pagka hindi umabot ang kamay nila sa akin Amen? Dito, pag may isang bago, dadaanan mo lang Wala kang kwenta. Hindi makapagwawagi ng kaluluwa ang tao pag hindi po nakikita ang pagkakaisa ng pagmamahalan sa loob mismo ng church. Tanungin mo ang katabi mo, mahal mo ba ako? Tanungin mo ang katabi mo. Pag hindi makasagot yan, hindi kanya mahal. Pag nag-isip pa yan, mahal mo ba ako? Ano nga ba sagot ko dito? Medyo, mahal kita na konti. Di ba? Amen? Pero kung asawa mong katabi mo, ang bilis yung sabi mo, mahal kita. Kung girlfriend mo, mahal kita. Pero kung hindi mo girlfriend, at hindi mo asawa yan, brother and sister in the Lord mo lang yan. Di ba? At ang ikalawa, na benepisyo ng pagkakaisa, ang unity o pagkakaisa ay hinalintulad ni David sa isang precious
sacred anointing oil. Grabe ang description dito ni Haring David. He likened the unity of the believers to a precious sacred anointing oil which is found in the book of Psalm 133 verse 2. It is like, sabi dito ni David, it is like, katulad ito. Ano yung sinasabi niyang it is? Yung po yung unity, yung pagkakaisa na binanggit niya sa verse 1. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like, ito ay kahalintulad ng mamahaling anointing oil, sagradong anointing oil, na ibinubuhos sa ulo ni Aaron. Yan ang sabi rito. It is like precious oil poured on the head. Amen? At ang sabi, dumadaloy to the beard of Aaron. Hindi bird. Ang bird ay, ano yun? Ibon yun. Beard. Ito po yung balbas. Yun yung beard. Di ba? Mula rito, dumaloy yung oil na yun. At alam niyo po, pag-aralan ninyo ang binubuo ng oil na yan, na inilarawan doon yung pagkakaisa natin. Makita niyo po dito, yung oil na yun sa aklat ng Exodo, Kabanata 30, biglang nawala ah. Exodo, Kabanata 30, talatang 22 hanggang talatang 33. Yun pong oil, ang tawag ay anointing oil, precious and sacred anointing oil, ay binubuo ng 6 na kilong mira. 3 kilong cinnamon, 3 kilong sugar cane, at ang sabi rito ay 6 na kilong cassia. Ito pong mira, cinnamon, sugar cane, at cassia ay mga mamahaling flowers po ito. Ito po ay mga ginagamit po itong ingredients sa paggawa ng pabango. Tapos lalagyan ng 3 litro na olive oil, duduruging maigi po yung halaman na yon, tapos hahaluin siya, at ito po kapatid ay hanggang sa ito ay maging malapot na malapot, at ito ang ginagawang pangpahid upang italaga ang isang high priest na katulad ni Aaron. Ibinubuhos sa ulo bilang pagtalaga sa kanya na high priest. Ganun inilarawan dito ang tinatawag nating pagkakaisa o unity. Wow, grabe yung pagkakaisa na yan ah. Yung unity na yan ah. Okay. Kaya makita natin dito, itong mga mababangong bulaklak at olive oil ay pinagsama. Tinawag siyang precious sacred anointing oil. Tapos, sa verse 30, pagkatapos gawin yung anointing oil na yun, bubuhusan mo ng anointing oil sa ulo si Aaron, sabi rito. At ang mga anak niya para ma-dedicate sila bilang mga priest na mag-serve sa akin. So nakita ho natin dito na yung anointing oil ay binubuo ng iba't ibang uri ng pabango na ginagawa. Kaya po, humahalimuyak po yun. Ganun pala ang pagkakaisa. Binubuhusan ang church ng mamahaling pabango. Wow! Ang bango-bango ng church. Kung walang pagkakaisa at nag-aaway-away tayo rito, hindi tayo sumusunod, kung meron mang vision ang church, bahala kayo dyan. Basta kami, dito lang ako, kayo na bahala dyan. Walang pagkakaisa yun, hindi po nabubuo yun pong mahalimuyak na pabango. Mabaho na po ang amoy ho nun sa simbahan. Kaya, kung humahalimuyak ang simbahan dahil sa pagkakaisa,
lumalabas po yan, naaamoy po yan ng mga unbeliever. Kaya nahikayat silang pumunta sa simbahan. Kasi may naaamoy sila spiritually na halimuyak o bango na galing po doon sa unity. Kasi ang unity ay inilarawan bilang mamahaling anointing oil. Hallelujah. So nakita ho natin dito kapatid ang pagpapala o benepisyo ng pagkakaisa. At ito pong anointing oil na ito ay sabi nilarawan dito sa Psalm 133 verse 2 na it is like a precious oil poured on the head. At ang sabi next natin, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. So nakita ho natin mga kapatid, na si Aaron ang pagsasalarawan po nito pong unity na ibinubuhos. Bakit pumasok si Aaron dito? Kasi ang priest, sila po ang tanging may karapatan pumasok sa presensya ng Diyos. Hindi nila pwedeng pumasok doon sa dakong kabanal-banalan na nandun ang presence ni God, na hindi po sila muna dinededicate, tinatalaga sa pamagitan po ng anointing oil. Kung wala po yun, hindi sila pwedeng pumasok sa presence ni God. So ano ang blessing ng pagkakaisa? Nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Kaya, kung napipil natin, parang wala yung presence ni Lord, may disunity sa church. Pag po nakikita ho natin na hindi nararanasan ng tao yung presence ni God sa pangangaral, pag hindi na nakakapangusap sa iyo ang salita ng Diyos sa pinipreach, walang dating sa iyo. Parang ang tao ay nagsasalita lang na hindi mo nauunawaan. Wala yung presence ni God. Why? Wala yung ganoong precious anointing oil eh. Dahil maaaring may sama ka ng loob sa katabi mo. May hinanakit ka sa mga leaders sa church. O sa mga member mo, ikaw leader ka, may mga hinanakit ka sa mga members mo. O ikaw kapatid na member ng isang ministry, may sama ka ng loob doon sa leader mo. O may sama ka ng loob sa pastor. O sino man, may hinanakit ka, offended ka. Talagang hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos. Pero pag nagkakaisa, nararamdaman ang presence ni God na bumababa. Amen? Kasi yun po. At ang gawain din naman ng high priest na si Aaron ay upang sumamba sa Panginoong Diyos. Sa worship. Kaya makita ho natin dito sa pamagitan po kapatid ng unity. Nakakapasok tayo sa worship. Kaya sa worship, maranasan mo naman kung naramdaman mo ang presence ni God eh. Hindi pwedeng sa kabuuan ng worship nakadilat ka. Mapipikit ka talaga. Kasi madadama mo na nangungusap sa iyo yung mga lyrics ng awitin. That's one of the manifestations of the presence of God sa worship. Yung lyrics ng inaawit. Kinakausap ka. Nagre-rayma. Yung tunog ng instrumento, wow, ang ganda ng dating sa iyo. Natatats ka. Yan po ang ibig sabihin nun. Nandun yung presence ni Lord sa worship. Paano mo maramdaman yun kung may mga tampo ka dyan sa puso mo? May mga tampururot dyan sa heart mo. Di ba? May mga galit ka, may puot ka, offended ka. Di ba? Meron kang hinanakit, may sama ka ng loob. May iniiwasan ka sa church. Di ba? Ay, ang Diyos na nakakakita nun. Hindi naman nakikita ng tao yun. Si Lord. Oh, so, hindi mo talaga mararamdaman ang presence ni God. Kahit paulit-ulit pang awitin yan, walang dating sa iyo. Kaya pag uwi sa bahay, hindi mo nga maulit-ulit yung inawit eh. Pero kung may unity sa church, yung pinaawit na yun, parang bumabalik-balik sa iyong pakinig. Nagugulat ka na lang, habang nagluluto ka o naglalaba ka, inaawit mo yung inawit dun sa church.
Ang tawag doon, yung presence ni Lord kasi, pumasok sa iyo through worship. Pero yung napakinggan mo siya, tapos parang ikaw ay may sakalimot. Parang ikaw ay isang matandang lalaki o matandang babae na mayroong amnesia. Anong tawag yun? Di amnesia Alzheimer. May Alzheimer ka. Nakalimutan mo lahat ang pinaawit. Walang presence. At i-blame mo, hindi kasi anointed yung mga mang-aawit, yung mga tumutugtog. Naku, blame mo pa. Akala mo ikaw anointed. Hindi raw anointed. No, anointed yan. Ang problema lang, dahil hindi ka nakikiisa sa church, kaya hindi mo nararamdaman yung pagbaba ng precious, sacred anointing oil na magbibigay sa iyo ng karapatan para maranasan mo yung presence ni God, katulad ni Aaron. Si Aaron, kung hindi siya papahiran ng sacred anointing oil, hindi siya po pwede agad-agad papasok sa dakong kabanal-banalan at maranasan niya ang presence ni God. Kailangan po, itatalaga muna siya. Ganun po yun. Kaya yung unity pala, habang tayo'y nakikiisa, halimbawa, nang marinig mo to, may sama ka ng loob kay Jackie Lou Pineda. May hinanakit ka kay Macy. May hinanakit ka kay Mel. Pero ngingiti-ngiti ka lang. Pag nagkakamayan kayo, pero sa totoo lang, may offended ka And then narinig mo to. Mamaya-maya after the service, nilapitan mo. Jackie Lou, sorry Bakit? Nagulat si Jackie Lou, nagulat si Macy, nagulat si Mel. Kasi sa totoo lang, tagal nakatago to sa heart ko, offended ako sa iyo May hinanakit ako may sama ako ng loob Patawarin mo ako. Alam nyo, pag ginawa mo yun, kapatid, bumubuhos yung sacred anointing oil mula sa ulo mo. Pababa yun. At habang ginagawin, pwede mapaiyak ka kasi mamdaman mo, biglang bumaba yung presence ni God. Yung presence ni Lord, biglang bumaba sa iyo. Kapares din yan, nag-work pa ako sa National Housing Authority. Nakasagutan ko yung katabi ko sa table ko sa accounting namin, si Manang Heidi. Nakasagutan ko siya kasi, mahabang salaysay. Basta nakasagutan ko siya, sama ng loob ko, lumabas ako sa office, tapos hindi ko matanggap na pinagsalitan ako ng ganong bagay niya. And then, nung nagpipray ako mag-isa, nung usap sa akin si Lord, sabi sa akin ni Lord, kailangan magkaisa kayo. Kasi kayo yung madalas na ina-assign para mag-inspect ng mga construction materials ng NHA project sa iba't ibang probinsya. Katim mo yun tapos may sama ka ng loob sa kanya. Bumalik ako sa break, alas 12:30 ng tanghali, bumalik ako, natutulog siya, Manang Heidi. Pag una niya, sabi ko, sorry po, nakapagsalita ako ng hindi maganda rin sa inyo. Ay, naku, wala yun, Perdi. Umiyak ako. Ano ramdaman ko yung presence ni Lord? Yung sinasabing sacred anointing oil, bumaba sa akin. Grabe yung presence na Lord. Na yun, na naramdaman ko. Doon mismo sa office, habang ako ay nagpapakumbaba. Kasi, yung unity naroon. Bababaan ka ng sacred anointing oil. At ibang uri ng anointing oil yun. High priest anointing yun. Yun yung may karapatang masambut mo at maranasan mo yung presensya ng Diyos. Ako, tuwang-tuwa ako, namdaman ko yung presence ni Lord. Napaupo ako at nag-iiyak ako sa kagalakan, daman-dama ko yung pagsama ng Panginoon. Amen? So, napakahalaga po pala nun. Lalo na kung kayo magkakasama sa praise and worship team, as a team, kung may mga hinanakitan kayo, nakatago lang, offended kayo sa isa't isa, kailangan kayo maghingi kayo ng sorian sa isa't isa. Kayo kayo mga member kayo ng media ministry, kung may mga offended kayo sa isa't isa, may mga sikreto kayong sama ng loob sa leader nyo, sa mga kasama ninyo, offended kayo, hindi lang ninyo sinasabi, hindi lang ninyo ino-open. Kapatid, maghingaan kayo ng sorry sa isa't isa. Bababa ang sacred anointing oil sa inyo. At mararamdaman nyo yung presence ni God kahit wala pong nagwo-worship. Talagang, hindi lang nito ma-express sa iyak,
mararamdaman ninyo ng puso ninyo, grabe yung pagbubuhos ng sacred anointing oil. Kasi inyo, kung kayo ay member ng ushering ministry, offended kayo sa leader nyo o kayo sa isa't isa ay nagkakaroon ng samaan ng loob, ng hinanakitan, okay lang kayo sa panlabas, ngiti-ngiti, pero deep inside, meron kang nakatago dyan. Kapatid, pag ginawa mo yun, humingi ka ng sorry, humingi ka ng tawad, nagpatawaran kayo sa isa't isa, nabubuo ang pagkakaisa, bumubuhos ang sacred anointing oil. Tinawag na sacred, ibig sabihin, important yun, sagrado yun, banal yun, na anointing oil sa inyo. At lalo na kung kayo mag-asawa, naghihingian kayo ng tawad sa isa't isa, may mga sama kayo ng loob sa isa't isa, maramdaman ninyo yung presence ni Lord, iba. Iba yung joy pagka naghinga kayo ng kapatawaran sa isa't isa. May mga nakatago kang sama ng loob dyan, hinanakit dyan sa puso mo. Minsan na ilalabas mo lang yan pagka kinakausap mo siya. Di ba? At may tinanong sa'yo, nasaan yung ano mo? Nasaan ang cellphone mo? Sa halip na, nasaan ang cellphone mo? Pasigaw. Nasaan ang cellphone mo? Bakit pasigaw? Kasi may nakatago dito eh. Na hindi lang niya na ilalabas. Puro siya pasigaw. Pero kung mag-humble down ang bawat isa at hihingi ng tawad, bababa yung presence ni Lord. Yung sacred anointing oil, mahamdaman ninyo yung presence ni God. Amen? So ganito rin sa church. Kahit hindi bang kayo kabilang sa isang ministry, umaatin kayo rito taglinggo, pero nandito yung mga hindi ninyo kabatian. May mga hinanakit ka sa isa na nandito. Lapitan mo siya. Ikaw din ang mawawala kung ayaw mo. Pride din kasi yun. Pero oras na ginawa mo yan, magugulat ka. Mababago na yung way ng praise and worship mo. Papasok ka pa lang dyan sa gate ng simbahan natin, naramdaman mo na yung presence ni God. Lalo na nung tugtog pala ng instrumento, damang-dama mo na agad yung presence ni Lord. Kasi bakit? Nandoon yung rights mo and privilege mo na pumasok sa presence ni God. Yung high priest anointing, pinapadama sa iyo yan. Okay? At ikatlo na benepisyo ng pagkakaisa, inalintulad sa isang hamog. Ang sabi ng Psalm 133 verse 3, it is as if the dew of Mount Hermon falling on Mount Zion. Saan inalintulad ang pagkakaisa? Inalintulad sa hamog ng bundok ng Hermon na bumababa sa bundok ng Mount Zion. Inalintulad sa hamog. Wow! Hallelujah. Yun pala ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Yan po ay benepisyo ng pagkakaisa. Kaya ano ang unity? Ang unity ay isang hamog. Ang hamog ay sariwang tubig mula sa langit. Yan po ay sariwang tubig mula sa langit. Na kung saan, kapatid, ay para bang pag ikaw ay nakiisa, nagawa mong mapatawad ang taong kinatitisuran mo. Tisod na tisod ka dun sa leader mo na yon. Pero nagawa mong makiisa sa pamagitan ng paglapit mo sa Kanya, heart to heart, patawarin mo ako. Ang tagal ko nang tinago itong sama ko ng loob sa'yo. Forgive me. Alam mo, maramdaman nyo naman, hindi anointing oil. Ikatlong bumababa sa inyo ay hamog. Malamig na tubig, malamig yan na usok yan di ba? At pag dumampi sa yan, tubig na po yan, na sariwang tubig, na mula sa langit na kung saan, kapatid, ay papatid ng kauhawan ng iyong kaluluwa. Mapipil mo na parang nabusog ka pag ginawa mong ikaw ay nakikiisa. At yung pong sariwang tubig na hamog ay pinagkukunan po yan ng drinking water sa Israel. Kasi yung tubig na dumadaloy sa Sea of Galilee
ay galing po sa bundok ng Hermon. Yung taluktok ng bundok ng Hermon, punong-puno ng hamog po yun. Pagka po sumikat na po ang araw, nagiging liquid na po siya, water, pababa po siya, dadaloy siya, patungo sa Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee, hindi po salty water yan. Fresh water po yan. Diyan po kumukuha ng pang-inom ng tubig ang Israel. So, ibig sabihin po kapatid, papatirin ang kauhawan mo. Kaya minsan, naramdaman mo, dry na dry ang spiritual mo. Pasinin mo, dry na dry ka. Para ka nang lalamig, nanghihina, nawawalan ka ng gana. Dahil yan, sa sama ng loob. May offended ka. Aminin mo na, tanggapin mo na, offended ka inside. May sumakit sa puso mo na hindi mo mapatawad. Meron yan, meron ka yan. Pinapakita mo lang panlabas ang pagkakaisa, pero inwardly, wala kang pagkakaisa. Kasi, kahit na pakita natin nagkakamayan ng bawat isa sa atin, pero may hinanakit ka sa puso, wala pa rin unity yan. Ang tunay na unity, kapatid, ay merong iisa lang na nagkakaisang isip at damdamin at puso. There is an absence of animosity. Walang nakatagong sama ng loob. Galit o puot yan sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, yung dew of Mount Hermon na siyang nilalarawan ng unity, inaalis ang spiritual dryness, inaalis ang panlalamig sa spiritual nating buhay. Tinatanggal ang boredom, nawawala ang pagkasuya, kapaguran, katabaran na maglingkod sa Panginoon at sumamba sa Diyos. Nilalagay niya yung feeling na laging fresh ang spirit niya, lagi siyang sabik na dumalo sa gawain sa Lord. Base po sa karanasan ko sa pagpapastor ng more than 40 years sa church na to, marami na po akong na-encounter at na-follow up noong araw. Kaya sila nanlamig dahil may mga nakatagong offense sa heart nila. Offended sila. Sabi ko doon sa isang tao na follow up ko before, bakit nawala ka sa gawain sa Lord? Kasi, Pastor, magkatapat na ako. Na-offend kasi ako doon kay sister. Anong kino-ofendan mo? Kasi po, nung inabot ko yung kamay ko, ang taga-tagal na kaganyan ng kamay ko, hindi malang abot ng kamay niya. Umalis pa sa harapan ko, may kinuma pa siya doon. Ako, isip ko yun lang. Pero hindi mahalaga sa kanya yun. Kaya sabi niya, kaya tuloy-tuloy yung dryness sa akin. Sa tagal ko ng pastor. 1987 ako nagpastor dito eh. Sa experience ko lang. Sa mga nakakaunselan ko, ang pinagmulan ng panlalamig nila ay offended sila. May nakatagong sama ng loob. Kaya dahil offended, nilaro niya sa heart niya, inalagaan niya yon, nagkaroon ng disunity siya in the spiritual realm. Nagkaroon ng disunity. At dahil may disunity, so walang sacred anointing oil, pag dumadalo siya sa church, walang nararanasang presence. Kasi walang anointing oil mula sa high priest na dumadaloy sa kanya. At walang hamog siyang nararanasan. Walang sariwang tubig. Dry talaga. Hanggang sa tuluyan ng nawala. Tapos dalaw naman ako sa isang kapatiran na nakatira doon pa sa malapit sa bad extension ng Kundiman eh. Yung may pataas doon, may pataas sa Kundiman doon, may dinalaw ako doon. Sinirang ko, sabi ko, brother, dati kang nagdadrum sa church? Ba't nawala ka sa gawain sa Panginoon? Sabi ko, maliit lang na brother yun eh. Bakit na? Kasi po, pastor, magtatapat na po ako. Sama po ng loob ko, pastor, kanino? Doon po sa leader ko, sa praise and worship team. Halos magkakabayan kayo na nasasalubong ko, tapos may sama ka pala ng loob. Pwede pala yun. Sabi sa katabi ko, pwede pala yun makahawak ng kamay, pero may nakatagong sama ng loob sa isang tao. Sabi sa katabi mo, pwede pala yun. Na nagngingitian sa isa't isa, pero may nakatagong sama ng loob sa puso niya. Pwede pala yun.
Ato base sa experience yan, bilang pastor, na ang tagal ko nang hinawakan ng church na ito. Hindi ako bagong pastor. Matagal na akong pastor. Lahat ng mga bagay na pinagdaanan ng church na ito ay alam ko, kabisa ko. Kaya sabi ko, kasi pastor, nagsimula po yun kasi tinaman na po ako magbasa ng Bible. Hanggang sa po nawala na lang ako, hindi na ako nagpaalam. Ako nahihirapan ako sa paghahanap kung sino papalit sa iyo sa pagdadrum, brother. Bigla ka na lang nawala. Yan po yun. Tapos, anong ginagawa mo ngayon? Ito po, balik uli ako, nagda-drugs. Nagda-drugs ka na. Dati po ako nagda-drugs Tapos, naimbitahan ako sa church natin, nawala po yun, binalikan ko uli. Ako sabi ko, kawawa naman, Brad. Hanggang ngayon, wala na siya. Hindi siya nakabalik. So, majority ng mga nagsimula na nanlamig, dito galing, may sama ng loob. May offended sila. Sugatan ang puso. Kaya, hindi nakakala may unity. Walang unity. May hinanakit ka May sama ka ng loob. Offended ka May galit ka Hindi lang mailabas Kaya sa church, sabi ko, naalala ko, huwag yung masama ng loob. Naalala ko sa church, dami palang mga plastic dyan. Base sa conclusion ko lang itong personal, base sa mga follow-up na ginawa ko before, ako sabi ko, ang daming plastic pala sa church. Kasi, magkakabayan pa, nasa lubong ko pa noon Hindi pa dito ang church natin nung time na yun, Hindi pa dito. Marami tayong ginamit ng mga simbahan nung na lugar ng simbahan. Hindi pa dito ang church natin. Hindi pa ganito ang ating Hindi pa ganito yung ating drum set noong time na yun. Kaya sabi ko, ako sa church pala, dahil palang plastic na tao. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, ikaw ba'y plastic ka ba? Na po pwedeng magkatabi, nagkakatawanan at sweet, pero balitaan mo, pag nawala yan at pinalo up ng pastor yan, mag-o-open up yan, yung kanya palang katawanan, kadikitan, laging kasama sa kainan, may sama pala siya ng loob doon. Pwede pala yun. O, nabibigla yung iba sa inyo. At least, inireveal ko po yan sa inyo. Para malaman ninyo, mga kapatid, na pag walang pagkakaisa, at ang walang pagkakaisa, yung magkaroon ka ng hinanakit sa puso mo. Kasi in the spirit, spiritual unity po yun Pag wala kang kasamaan pag meron kang kasamaan na loob, may spiritual disunity. Nandun yun sa heart mo. Kaya po pwedeng kayo'y closed, pero po pwedeng sa isip niya, sana masagasaan ka ng pison. Nakangiti sa'yo, sana mahulugan ka ng bulalakaw. At makita ninyo ang Isaiah 44, talatang 3. Ang sabi, dahil bubuhusan ko ng tubig ang lupang uhaw at papadaluyan ko ng mga batis ang tuyo na lupa. Isaiah 44, talatang 4, tutubo sila sa gitna ng damuhan, gaya ng mga puno sa gilid ng batis. Pag may pagkakaisa, para pong dinidiligan po tayo ng hamog. Amen? Kasi pag walang pagkakaisa, spiritual unity sa church natin, nauubos ang member. Unti-unti po yan, nauubos po yan Kasi may mga nakatagong hinanakitan sa puso. May laban kay ganito, may laban sa ganyan, tisod kay ganyan. Hindi nahahalata yun sa church. Kasi puso yun. Ang puso hindi nakikita. Hindi nakikita ang puso, kaya hindi nakikita sa church. Pero naroon po yun. Kaya may mga iba na hindi na po sila tumutubo at sila po kapatid ay tuloy ng natutuyuan sa espiritual nilang buhay. At kauli-hulihan, sabi sa katabi mo, matatapos na rin. Ano ang benepisyo ng pagkakaisa? Unity is a bestowal of eternal blessings.
Grabe po yung description ng unity. Nilarawan ng unity bilang pagkakaloob ng walang hanggang pagpapala. Anong sabi ng Psalm 133 verse 3? For there, the Lord bestows His blessing, even life forevermore. At doon, iginagawad ng Diyos ang kanyang pagpapala. Magpawalang hanggan. So, ibig sabihin, ang pagpapala ng Diyos ay matatanggap ng isang taong nakikiisa at yung blessing na yun hindi pang isang linggo. Ang blessing mo hindi pang 1 month, hindi pang 1 year, kundi forever ang blessing ng Diyos na ibibigay sa iyo kung ikaw ay nakikiisa. Sinusuko mo lahat ng offense mo, lahat ng sama mo ng loob sa kanino man, tinatalikuran mo na yan. Lahat ng nakatagong hinanakit at nakikiisa ka sa kongregasyong ito. Amen? At anong tatanggapin mo? Eternal blessing. Mukhang hindi interesado sa eternal blessing ang ibang tao. Amen? At ano ang ating napag-aralan ngayon? Ano ang benepisyo ng pagkakaisa? Next slide natin, conclusion. Ito ang summary natin. Number 1, ano ang benepisyo ng pagkakaisa? It is good and pleasant. Number 2, it is a precious sacred anointing. Number 3, it is the dew of Mount Hermon. And number 4, unity is the bestowal of eternal blessings. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, magkaroon ng pagkakaisa tayo sa isa't isa. Wag mong sabihin, nakikiisa naman po ako, umaten ako ng Sunday. Panday mo sama ng loob sa kanino man. Sa tatay mo, may sama ka ng loob. Sa nanay mo, may sama ka ng loob. Sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, may hinanakitan kayo sa isa't isa. Sa leader mo, sumusunod-sunod ka sa kanya, sa sinasabi niya, pero pag nakatalikod siya, marami kang sinasabi. Asan ang unity? Wala. Kaya ang unity, kapatid, ay hindi lamang po physical but spiritual unity. Makita natin na tayo ay nakikiisa para mapasa atin ang 4 na benepisyong yan. Ang pinakamatindi pong benepisyo yan, yung bestowal of eternal blessings. For there, the Lord command His blessings, even life forevermore. Anong ibig sabihin nun? Na yung blessing sa'yo, life forevermore. Ibig sabihin, walang hanggan ang pagpapala na mapapasa iyo pag ikaw ay nakikiisa. Kahit si Satanas, hindi niya kayang pigilan yung blessing sa iyo. Hindi mapuputol yung blessing sa iyo. Kahit patay ka na, dadalo yan sa magiging anak mo, sa magiging apo mo, at kaapo-apuhan mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kahit wala ka na sa mundong ito, dadaloy ang eternal blessing sa buong lahi mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo tayong lahat.